Welcome, welcome, and we're glad that you're here with us at 211 Ministries. Sa inyo na may mga church, lagi kong sinasabi na may inaatinan na church, ayaw namin mag-imbita. But you are all welcome to attend, to join us, to eat with us with the Word of God. Kasi yun doon nagtatampuhan ng mga pastor, umaattend na sa church, iimbitahin mo. Kaya gusto ko malaman ninyo na we are always welcome, open sa atin lahat. Okay, so magandang umaga sa inyo lahat at maging sa ating mga tagapakinig at nanonood sa atin sa FB page, sa YouTube channel at sa inyo na nandito sa center. So ganyan ang problema kapag meron kayong recording, ang dami mong inaalalayan. So ito, excited tayo. So welcome, we're glad you're here. Pag may nakalagay dyan na bilog-bilog, ibig sabihin talaga Pasko na. Hindi natin maiiwasan yan. Hindi ako naglagay ng unang-unang Merry Christmas dyan kasi nga, pag nilagay mo ito sa FB page saka sa YouTube channel, throughout the year makikita yung Merry Christmas na nasa unahan. Kaya ganyan lang, at least alam nyo na. Kung may mga hindi kayo mahabol, masyado ako mabilis magsalita, or may hindi kayo maintindihan sa sinabi ko, sundan nyo na lang sa FB page natin or sa YouTube channel. Ang pangalan ay 211 Ministries Mandaluyong. Kasi meron din tayo, although wala pa silang recording, sa 211 Masbate. Apat ang ating mga running na churches ngayon doon, at andun din sila. Sila nanonood din sila, at marami tayong mga pastor na nakikinig. Kaya sa inyo na naandyan nakikinig, magandang umaga and hello everyone. So nandito tayo sa series natin. Ang topic natin for the month of December is 1,000 words. Na ngayon, sa 1,000 words, ang sunod natin ito ay nakaano tayo ng second series tayo. Ayan. Ngayon makita nyo na ganyan lang kasimple yan. Ang focus natin is more on the manger. Manger ng first week, second week, third week, fourth week, and fifth week. Kaya ako excited ako dun sa mga upcoming. Next week, iba na naman. Pero manger pa din. Manger. So, 1,000 words. Saan natin nakuha yan? Ang 1,000 words, ito yung goal natin na throughout the year, gusto natin abutin yung mga taong poetic ang style. Ibig sabihin, sila yung mga taong nanonood lang, pero ang daming lessons, ang daming naiintindihan sa'yo. Ito yung, kaya katulad ng ad agency motto, na one look is worth 1,000 words. Kaya nga pag nasa EDSA kayo or nasa SLEX kayo, tumatakbo kayo, nagdadrive kayo. Ikaw, Vic, nagbabasa ka ba dyan sa SLEX? Hindi mo na mabasa lahat, picture lang, hindi mo na binabasa, pero naiintindihan mo. Di ba? A picture speaks volume without using a single word. Kaya lang may mga time na may mali rin tayo na pagbasa, kaya ang iba mga mag-asawa nag-aaway dahil tinitingnan, hindi mo ako binati ng Pasko. Hindi tayo bati. So magkaiba naman yon. So gamitin natin ito in the positive way rather than gamitin natin na judgmental. Magiging judgmental tayo. Gamitin ito for the glory of God. Okay? Meron din ito sa Bible. Akala ng iba, ito ay nakikita lang natin sa kanta. Katulad siguro kapanahunan ni Vic yung kanta ng Bread na if a picture paints 1,000 words, then why can I paint you? Ang problema nga lang nun dalawa ang kanyang asawa. Kaya gusto niya na kung maari ang katawan ko dalawa. So picture na. Hindi magandang message ng bread, pero makikita natin na pwede kang matuto. Mayroon kang matututunan sa isang picture pa lamang, katulad ng Proverbs 1:20 na uulitin ko dahil nga may mga first timers tayo na nagkaroon ako ng message nito noong 2021, wala pang 211 Ministries Mandaluyong, na ang title ay Sumisigaw ng Tahimik. Masyadong nakakabingi. Ayan o, wisdom calls aloud. Ang karunungan sumisigaw, Vic, Ellen, Edwin, na sumisigaw ang karunungan. Sakit sa tainga niyan. In the streets, she raises her voice in the public squares. So sumisigaw itong karunungan na ito. Kaginamit ko last week yung traffic light na hindi naman nagsasalita sa'yo, pero pag kulay red, tumitigil kayo. Bakit? Kasi nga, nagko-communicate siya. Mamamatay ka kapag tumuloy ka. Okay? Yan ang message natin throughout the month of December, na through pictures lang pag-uusapan natin. Kaya ang purpose natin ito, hindi ang goal natin dito ay hindi yung patamaan ang bawat yung atin dito, kundi maintindihan natin. Ang ganda ng plano ni God. Pagalitan ko kayo, wala rin mangyayari. Itutuloy pa rin natin kung anong pinaniniwalaan natin. Kaya lang si God, sinishare ko sa inyo ang gusto ni God, and it's up to you kung i-apply natin o hindi. So ang purpose natin is to understand the wisdom of our Lord and King Jesus Christ from His non-verbal message through pictures and silence. Okay? So, throughout this message, makita nyo, may pag-uusapan tayo na tahimik lang ang Bible,
Pero kung hahayaan mo siyang magsalita with the power of the Holy Spirit, marami kang matututunan. So ang outline natin, last week, pinag-usapan natin ang mind management. Na kahit magaling ka sa time management, money management, stress management, self-management, ano pa yung mga management, priority management, risk management, kung mahinang yung mind management is useless. Napag-usapan natin dyan ang mind management ng Father in Heaven, na si Jesus Christ nung pinanganak, hindi tinanggap, unaccepted, but unaffected. And today, God's will, God's bill. Next week, huwag kayo mawawala, no title. Silent Christmas party in block but parcel delivered. Yan, gusto ni Mia yan. Kahit binablock yung parcel, kahit na magti-12-12 na, at least makakarating sa inyo yan. Simulan natin. Number 1. Series number 2. God's will, God's will. God's will, God's bill. Nakakautal ah. Okay. So, ang pag-uusapan natin dito sa God's will, kasi nga yung word na, yung picture lang, meron ng 1,000 words. Focus tayo ngayon sa calling and God's provisions. So marami tayong pwedeng makita sa manger, kaya nga next week, excited ako dahil tapos ko na rin ang message, andyan na sa mga pastor natin, nasa Masbate na, nasa mga leaders na yung no title. So excited din ako doon, pero unahin muna natin ito. Pag-uusapan natin in the context ng calling and God's provisions. Marami sa atin na nakakaramdam may calling na natatakot. Kaya ko bang kumain? Nagsimula ako sa ministry na ang naririnig ko pag nagpastor ka, wala kang balak umasenso. Okay, talaga? O sige, kung yan ang iniisip ninyo, gusto ko muna mag-Saudi bago ako kailan hindi maganda nangyari sa akin, gusto kong tumakas. Pero ito ngayon, nagpapastor pa din ako. Okay? So, God's will, God's bill. Sa Tagalog niyan, kung kalooban ng Panginoon, bahala siya sa'yo. Okay. Calling does not always mean full-time. Ang akala ng iba, kapag may calling ka, mag-full-time ka. It can be a parent, good parent, parenting of your kids, a good nanay, a good tatay, a good child, sa school, having your business na malinis at matino ang ginagawa, no corruption, working in a company or political work. Kung ikaw ay politician na tinawag ni God, hindi kasalanan maging politician. Huwag ka lang maging corrupt, but carrying the kingdom principles in your place of calling. Saan ka man nilagay, nag-drive ka, may business ka, or whatever, always bring the presence of the Holy Spirit and righteousness, the kingdom of God in your work. Okay? At ang ibig sabihin lang ng calling, ito ang problema natin, tayong lahat ay may issue ng selfishness. Gusto natin maging prosperous and successful. Gusto nating maging marangya ang buhay. Hindi po kasalanan yon. Makita nyo ngayon dito along the way sa pag-uusapan natin, gusto ni God pagpalain ka. Kaya ka tinawag ni God kasi hindi lang dapat ikaw ang pinagpala, kundi isama mo naman ang iba. That's why you are leading people. Ang akala ng iba, magtitiis ka, magpapakahirap ka sa Timbuktu, sa Africa, dahil i-bless ka ni God at makikita nyo ngayon ito, maaring hindi nyo pa naranasan ito, ang makikita nyo lang dito sa Bible ay just plain word, plain picture, kung lalagyan mo ng picture yung word, like the word gold, alam mo lang yung gold, pero kung nakasulat ang word na G-O-L-D, pero kung lalagyan mo ng picture, marami kang makikitang words, 1,000 words. So, ulitin ko, don't be deceived by the look of the Christmas wrapper. Look at what's inside the box. Makita mo ito, oh? King size bed. Kasi ang nakahiga dyan ay king. Yan na sa kanya ang king. Okay lang, kahit na ganyan, ay kaiksi niyang pastor. Maliit pa naman si Jesus. Kaya pwede na yan. Kaya king size bed yan. Malaki na rin. So, kahit sa anong paraan, ang provision ni God na andyan. Ang problema lang, sasabihin ko sa inyo, lahat ng bagay, kapag tinawag ka ni God, nagsisimula sa manger. Nagsisimula sa nothing. Kaya yan ang nakakatakot pag tinawag ka ni God. Lord, bakit ganito? Sabi ko nga sa inyo. Ano kayong sinabi ni Mary at ni Joseph? Lord, kami na nga nagdala ng anak mo, tapos dito ipapanganak. Hindi mo lang dinelay. Sana nakauwi kami pagkatapos ng census. Hindi. Ito talaga. So, kapag nakita mo ang manger as a start, as the beginning of your ministry, pag tinawag ka ni God, madi-discourage ka. Pero this is just a start. Kasi gusto ni God, you have to step out in faith to start with your ministry. Okay, number 1, God's will inside the manger. Huwag niyong tingnan ang Christmas wrapper. Ang tingnan niyo, ano ang purpose ni God doon. Kasi ito yung picture na ito, pinapakita lang na this is the start from 1. Kung gusto mo mag-start ng ministry from 100, wala namang ganun. Kahit nga sa mathematics, nagsisimula sa 1. Nadi-discourage tayo sa 1.
Kaya pag tinignan mo yan, Lolo, magdadala raw ako ng ministry, kailangan church namin sa ilalim ng manger. Very discouraging yan. Pero this is just start. Naniniwala ka ba sa akin? Step out in faith ka lang at gagawin ko ang part ko. Tingnan natin. Matthew chapter 2 verse 1. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. By the way, hindi sila kings. Sila ang nagpuputong ng corona sa hari. Kaya wala tayong three kings. Magi ang nakalagay dyan. Yan yung mga astrologers na nagbabasa ng kalawakan at nakikita. By the way, ito, narinig ito, Magi ang tawag sa kanila. They are not kings. Kaya sa January 6, hindi tayo nagse-celebrate ng three kings kasi wala naman yan sa Bible. And nagtanong siya, where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Matindi ito ha. When they saw the star, they were overjoyed. Masaya sila. Ito na ang magiging bagong hari. On coming to the house, remember this, na marami ng mali sa nativity ngayon. Ang mga Magi ay hindi pumunta sa manger. Doon sa bahay pumunta. 2 years old na si Jesus Christ. Okay, ang pumunta sa next week natin pag-uusapan, ang nakapunta sa manger ay ang shepherds. Pero kung titingnan nyo ngayon ang ating Belen, halo-halo. Merong shepherd, merong Magi, hindi sila magkasama nung dumalaw. Kaya unti-unti natin yan. Coming to the house, they saw the child, tapos ng census, with his mother Mary, and they bowed down and worship him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, of frankincense, and myrrh. Ngayon, gusto ko mabanggit, dito nila kinuha na ang kings or ang Magi ay tatlo because of the gifts. Tatlong gifts, tatlo yan. Hindi po yung totoo. Ang Magi, based on the traditions, kapag magpuputong ng isang korona sa isang magiging hari, ang dala nila ay tons of gold at hindi lang isang kwintas or isang singsing. Ang daming dala nito. Sino ang magdadalaw sa inyo ngayon? Siguro kung dadalaw nga lang kayo sa presidente, hindi kayo magdadalaw ng kung ano lang ibibigay mo. Ngayon, ang tanong, gaano kalaki, God's will, God's bill, gaano kalaki ang natanggap ng mag-asawa based sa amount na meron binigay sa kanila doon sa bahay nila? Gusto ko maintindihan ninyo, kailangan nila ng fund. Sa ministry, kapag nagplant ka ng church sa Cebu, sa Davao, sa Amerika, hindi pwede ang libre. Walang bus, walang barko, walang eroplano na libre. Kailangan mo ng fund. At dahil God's will, God's bill. Pero kung hindi God's will, huwag kang umasa that God will pay your bill. The same with this place. Kung titingnan yung ating offering box, wala naman halos laman eh. Pero we are running now more than a year now. Okay, tingnan natin. Nababasa nyo ba? Yung dinala, ayon sa tradisyon, ang dinala sa kanilang gold ay napakarami. Pero tingnan muna natin ang pricing ng gold as of today. As last week ito sa pag-aaral ko. $86,650 and $34 per kilograms. Ibig sabihin per kilogram. 5,103 and 698.47 kilogram ang ginto sa ngayon. So, iyan ang kilo. So, ilan kayang kilo ang dala ng mga Magis? Kaya nga sila kapansin-pansin kay King Herod kasi karaban sila na kailangan bantayan ang kanilang regalo kasi pwede silang ma-hold up. Then, the myrrh, ito yung dagta ng isang myrrh tree na tumutubo lang ito sa Middle East. Hindi ito tumutubo kahit sa Amerika, sa Japan, sa Pilipinas. Ang kilo ng kanyang yung dagta na pinatuyo ay 5,148 per kilo. In dollars and in peso is 303,732 per kilo in peso. Ang laki! So ito ay inaalay lamang nung panahon at hanggang ngayon na sa mga hari. How about the frankincense? Okay, mali ang spelling ko. $6,000 per liter. Hindi yan $6,000 per kalat ha. Single tea lang yan. 354,000 pesos per liter. So ito ay dagta din pero ginagawang oil. Nilalagay sa pabango, nilalagay sa kung ano saan-saan. At yan ay binibigay lamang sa hari. Okay? So tingnan natin.
overall total na binigay sa kanila, the Bible does not say how much gold, frankincense, and myrrh were given to Mary and Joseph, but based on the traditions and how gifts the Magi are bringing during their visits to upcoming king ay ganito. Na-estimate yan $4 million. In peso, 236 million as of today. Ngayon, ang laki naman yan, pastor, saan ginamit yan? Kasi si Jesus ay papatayin ni King Herod. Kailangan nila mag-exile, papunta sa Egypt. Wala silang panggastos. Si Joseph ay isang karpentero. Itong gusto kong makita ninyo, God's will, God's will. Gaano man kalaki ng need ng ministry at ng calling mo, kayang i-provide ni God kasi siya ang tumawag sa iyo. At ayon sa tradisyon, ilang taon sila tumira as tourist sa Egypt. Nasa hotel lang sila, motel. Tumira sila ayon sa tradisyon ng around 3.5 to 4 years. Big, paano ka mamumuhay doon? Hindi ka pwede magtrabaho as tourist. Sa hindi mo na kailangan magtrabaho. Sagana, provided ka na ni God. Kaya nga, God's will, God's will. Ang problema, marami sa aming mga pastor ang may poverty mentality. Ay, nagpastor ako, kawawa kami, maawa naman kayo. Huwag nyo dapat kaawaan ng mga pastor. Tinawag ka ni God, God will provide for you. God is our employer. Siya ang bahala sa amin. Kaya nakakahiya na kami mga pastor nagpapalimos minsan. At kaya kung tinawag ka ni God, stand up and bring the presence of God wherever you are called to bring His presence. 236 million as of today. Ibig sabihin niyan, ang laki-laking pera niya noon. Paano nila inubos yan? Kailangan pagbalik nila, bumalik sila sa Galilee, sila tumuloy, kailangan pa rin nilang pansimula pagbalik nila sa Israel. So, anong lesson na pinapakita rito? Minsan baka nakikita mo, ganito lang ang ministry mo. Kawawa kami, mukhang manger. May nagtanong, Pastor, baka naman kay Jesus Christ lang yan. Paano meron bang example niyan sa Bible na tao nag-provide si God? Tingnan natin. The message of the manger is the purpose of the gift inside rather than the cheap box and special Christmas wrapper outside. Huwag kang padadaya sa nasa outside. Tingnan mo ang nasa loob dahil iyon ang maganda. The manger is just the medium used to carry the precious wisdom for us to think about. Kaya kung tinawag ka ni God, may calling ka, ang encouragement ko sa inyo, consider kung ano ang gagawin ni God dahil siya talaga ang may plano sa buhay natin. Example natin, si Joseph and si Mary. Karpentero lang naman ito si Joseph. Pero makikita ninyo, parang manger. Nagsimula sa nothing, pero they're enjoying millions at namamasyal sa Egypt, dala-dala nila si Jesus. Because God's will, God's will. Si Joseph the dreamer, isa lang naman shepherd. Na binigyan ni God ng dream kung anong plano niya. Later on, naging governor. Pero alam natin ang process ng buhay niya. Si Gideon, the poorest in the clan of Manasseh. We are the least in our clan. Pero naging judge. Iyan ang presidente sa ating panahon. Iyan ang unang government nung una, judge. Si David, hindi kayang ipagmalaki ng tatay niya. Nung naghanap ng king na ipapalit kay King Saul, si David ang nakita ni God. At sabi ni Samuel, pumunta ka sa bahay ni Jesse. Hanapin mo doon, andun ang aking anointed. I-anoint mo siya. Pagdating doon, hinarap ang 7 kapatid niya. At siya andun sa sabsab, andun sa nagpapakain ng tupa. Sabi ni Saul, wala na ba? Sabi ni Lord na andito daw eh. Meron pa pero andun, shepherd lang siya. Minsan ang tatay mo, ang pamilya natin, kaibigan natin, hindi tayo may pagmalaki. Pero sabi ni God, tinawag kita. David became a king. They were like mangers used, provided, and promoted by God to carry out His plan here on earth. God's will, God's will. Sinasabi ko ito sa inyo kasi hindi ko kinakahiya ang pagiging tinawag. Marami ako nakakausap ng mga pastor's kids, ang sinabi ko, tinatanong ko, magpapastor ka rin ba katulad ng tatay mo? Ayaw ko. Nakita ko kung gaano kahirap ang maging pastor, ang tatay ko at kami. At ako tumatayo sa harapan niyo, sinasabi ko, God's will, God's will. Ayan, nakagraduate ang isa kong anak. Hindi ko pwedeng isa-isahin lahat yan kasi hindi naman kayo magkakaroon ng faith dahil sa aking testimony. Nagkakaroon tayo ng faith by the word. Di ba?
Faith cometh by the word, not my testimony, not my miracle. Pero ang sasabihin ko sa inyo, totoo si God, hindi siya sinungaling. Kaya sa ating application questions, kung ito ang tanong ko sa inyo, kung si God nagsalita sa inyo, ikaw ano ang calling mo na gusto ni Lord i-provide? Kaya lang, huwag ka mag-expect, hindi mo ginagawa, hindi ka nag-step out in faith, gusto mo i-provide ka, hindi mangyayari yon. You have to do it first like Mary and Joseph. At ito para sa inyo na may calling at walang aksyon. Alam mo ba na kahit hindi mo alam, marami naghihintay at umaasa sa calling mo. Si Moses, kapag dinilay ni Moses ang kanyang calling, ang Israelites ay lalong ma-oppress sa Egypt. At ganyan din tayo. I'm sharing this to you dahil ang Diyos natin hindi sinungaling at kapag siya nagsalita, gagawin niya. Ang kailangan lang mag-obey ka, step out in faith. Kung ikaw yan at merong sinasabi sa iyong Holy Spirit, iniiwan ko, hindi ako stricto na pastor, ang akin lang, aalalayan kita if your will is to obey the will of God. Let's pray. Father God, today, thank you for your word. Thank you, dear God, dahil tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, pinakita mo, na kaya mo i-provide ng millions ang iyong ministry, ang yung kalooban, siya, Panginoon. You will pay the bills because you are the owner of this. Hindi po sa akin ito, Panginoon. I'm just taking care of your sheep. I just pray, dear God, sa mga kasama namin dito sa worship center, anuman ang kanilang narinig, I simply speak peace and blessing and let them know that they are important in your creations, God, in this earth. I just pray as well, God, sa aming mga viewers, those who are called na nagtatago, initinatakasan, Panginoon, at lalo naghihirap, at lalo nagiging sakitin. I just pray, dear God, katotohanan, hanggat may calling pa kami, Panginoon, hindi pa kami mamamatay. Si Jesus gustong patayin, pero nag-provide ka ng napakaraming pera para sila makatakas. Thank you, God, for the conditions that we have today na alam namin as we obey you, mayroong magandang future, pati yung mga taong pinagkatawagan mo sa amin, gaganda rin ang kanilang buhay at ang community. Lord, thank you. We honor you for your word. I simply speak blessing in life and peace to each and every one of us who are here today at this center and those who are watching this in the online platform. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak si God.